Thank you, Brother Preacher. Tagalog, sila Mr. Sara. Pakinggan niyo po mga kapatid niya. Ano yung ating paksa? Okay, ano yung paksa natin? Pasakop. Pagpapasakop. Mahalaga po yung pagpapasakop, mga minamahal. Dahil pag hindi tayo nagpasakop, anong meron? Anong meron? Rebellion. Hindi ka nagpasakop. Amen. Kaya magpapasakop po tayo. Ang Diyos ay nagtalaga sa iglesia mamaya. Tingnan po natin yan, ha? Pakibasa mo, beloved sister. Sa aklat ng Hebreo, talata at kabanata 10. Hindi. Hebreo 13:17. Sa aklat ng Hebreo, kabanata 13. 13, talata 17. Magsitalima kayo sa Namiminuno sa inyo. Okay, pakiulit mo. Magsitalima kayo sa mga namiminuno sa inyo. Di ba? Binanggit yan, mga. O mga. Kasi dito meron. Babanggitin natin yan mamaya. Pag sinabing mga, marami sila na nangunguna sa gawain ng Diyos. Kasi sa loob ng gawain ng Diyos, meron tinatawag yan na five-fold ministry. Tama, beloved preacher? Ngayon, ang sabi roon, magsitalima kayo sa mga namiminuno sa inyo. Tuloy mga kapatid. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila. Yung pagtalima, nagpapasakop. Anong ibig sabihin ng pagpapasakop? Sumusunod. Hindi matigas ang ulo. Hindi nagre-rebelde. Hindi sinusunod yung gusto niyang kalooban. Pag sinabing magpapasakop, susunod lang kayo kung ano ang sinasabi nung nangunguna about sa banal na kasulatan. Amen. Praise the Lord. Amen? Amen. Kasi this is spiritual leaders ang tinutukoy po rito. Okay. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, pasakop kayo sa kanila. Kapag sinabi nung namiminuno, ganito ang gagawin mo. Pupunta ka ron, palobin mo si sister, palobin mo si brother. Anong gagawin? Susunod kayo. Amen? Amen. Ngayon, sinabi ng leader, meron kayong practice. Anong gagawin niyo? Susunod. Ngayon, yung pagsunod sa leader, pagsunod sa Diyos. Maniwala kayo. Hindi naman bababa na ang Diyos dito para kausapin tayo. Amen. Amen? Amen. Kasi ang Diyos naglagay talaga sa church. Nasusundin natin yung kanilang pamamahala sa church. Amen? Amen. Kayo mga kabataan, susunod talaga kayo kung ano yung mga pamamahalang espiritual sa loob ng gawain ng Diyos. Ngayon, sino-sino ba yung inilagay dyan? Ephesians chapter 4. Efeso, kabanata 4, talata po 11 at 12. Ephesians 4, verses 11 and 12. And he gave some apostles, and some prophets, Amen? and some evangelists, Amen. and some pastors, Amen. and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Amen. Palabakan natin natin pinagmamalaman nyo. Ito nyo po. Ano yung nilagay? Sa loob ng iglesia. Basa mo. Tingnan nyo po kung sino-sino yan. Sa aklat ng Efeso, kabanata 4, versikulo 11-12. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, Apostol. at ang mga iba'y propeta, Propeta. Ano nga apostol? Alam mo gawain ng apostol eh. Gawain ng ano yung mga continuation. Itong ating ginagawa rito. Gawain ko ng mga apostol eh. Amen? Ano ba yung mga ginawa ng apostol sa panahon ng ating pinakamamalaban ni Jesucristo? Tingnan niyo po ang ginagawa niya. Yung bang ginagawa ng mga apostol sa panahon ng ating pinakamamalaban ni Jesucristo, ginagawa rin pa rito? Mga kapatid, mga preachers, Amen.
Ayun naman talaga yung pattern natin. Kung ano yung ginagawa nila. Ang sabi niya, ang Diyos yung naglagay, apostol, ano pa? At ang mga iba'y propeta. Propeta. Ano yung propeta? Sa panahon ngayon, mga minaman, pagka sinabing propeta, minsahero ng Diyos yun. Amen. Praise the Lord. Minsahero ng Diyos. Hindi naging isang propeta, sabi nila, may propeta rito. The last prophet. No! Ano the last prophet? Wala naman sinabi yung Biblia na merong last prophet. Meron ba? Wala. Pero sino yung last prophet na binigay? Meron ba? Wala naman eh. Kaya yung last prophet, mga minamahal, naririnig lang natin sa ibang church yan. Pero ang totoo niyan, pag sinabing propeta, minsahero ng Diyos. Amen. Nakapagsalita. Praise the Lord. That is a prophet. Prophet. Pwede mong tawagin Prophet Michael. Bakit? Pag nagsalita yan, salita ng Diyos, minsahero ng Diyos yan. Amen. Diba? That is a prophet. Oh, diyan pala, pag salita na ng Diyos ang dinadala mo, wala nang kasinungalingan yan. Totoo lahat yan eh. Eh, paano kung mag-degree ka na may kasinungalingan? Hindi ka prophet. Nakukuha niyo po? Amen. Kung nasa pagtuturo lang ng tama, sa tama lang tayo. Kasi pag sinuri mo talaga ang Biblia, ang propeta, nung during the time of Moses sa Old Testament, kinakausap ng Diyos yun, walang limitasyon kapag nagsalita. Bakit? Tenga sa tenga, usapan eh. Ng Diyos eh. Eh sa panahon natin, hindi naman kailangan tenga sa tenga kasi nung mga panahon ng lumang tipan, wala namang Biblia. Hello? Walang Biblia na ginagamit. Kaya ang Diyos, pag nangusap sa kanyang kongregasyon, gagamitin yung propeta. O paano? Tenga sa tenga, bibig sa bibig. Yun ang pangungusap ng unang panahon sa lumang tipan. Pero sa panahon po natin, biblical na, mga minamahal ko mga kapatid. Sino nagdadala nito? Yung mga mensahero ng Diyos. Ito yung mga preachers, mga manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan yung mga propeta sa huling panahon. Amen. Hindi yung nag-iisang propeta lang. Pagka hindi ka propeta, takot na takot. Yan yung mga unguided, mislead. Ising po ba kayo mga kapatid? Amen. O ano pa yung nasa loob ng iglesia? Sa church? Sige, sa propeta ka na. Ano pa? At ang mga iba'y ibanghilista. Ibanghilista. Ano naman yung gawain ng ibanghilista? So soul winning, nagdadala ng mga kaluluwa. Meron ba dyan dito? Meron ba wala? Amen. Meron kasi ibanghilista na babae. Anong trabaho ng ibanghilista? Nagso-soul winning. Gusto niyo maging ibanghilista? Mag-soul winning kayo. O, sino naman nadala rito? Ha? Magdala kayo ng mga kaluluwa. Wala pa kayo kapitbahay? Kamag-anak? Hindi pa sila ligtas? O, kayo ang gagamitin doon para maligtas. Amen. Dapat sa puso. Amen. Amen. Praise the Lord. Ibanghilista. Anong trabaho ng ibanghilista? Nagsusulwinin yun, nagdadala ng mga kaluluwa. Amen? Yun yung mga pukusada. Kaya malapit yung kusada natin dito. Pagkatapos yung chapel, papukusay tayo. Lahat ng mga choir members doon, nagaling ko rito. Para magkusada. Amen. No! Amen. Para wala akong kausap. Ha? Para ano? Meron kasing soul winning, ang tawag doon yung, ano yung house to house lang tayo. Personal evangelism. Kumbaga, tao sa tao, usapin mo, personal. Pero ito gagawin natin kusama. Ang kalahatan nito. Kumbaga sa panghuli ng isda, hindi kawil yung ginagamit natin dito. Pagkakawil kasi, pagkakawil ang ginamit, isa-isa lang. Pero pagka ang ginamit mo lambat, maramihan. Amen? Ay, yung krusada, ang maramihan yan. Ang minamang mga kapatid, mangyayari yan.
lahat ng mga kapatiran ko na uuobligahin ko na makarating dito. Kung yung langit na, mararating natin ang pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Amen! Amen. Amen! Amen. Hindi na tayo makaboiler rito kasi wala pa tayong sariling chapel. Pag meron na tayong sariling chapel, kukunin yan ang kaluluwa ng mga Diyos. Amen. At ang sasakyan niya, dadagdagan pa ng mga Diyos. At ang worker, dadagdagan ng Panginoon. Amen. Magkakaroon dito ng personal na talagang manunito kasama ni Brother Ed at Brother Alex. Darating dito yung mga lead guitarist, yung mga nag-keyboard, kukumplikohin ng Panginoong Diyos siya. Diba? So ngayon, magkaroon kayo ng pagnanasa, eh, hindi lamang tayo dadalo, pagkatapos ng pagsamba, wala na, hindi nagbubuo, hindi umuulat, balik doon sa tinatawag na comfort zone. Ano yung comfort zone ng mundo? Eh, hindi umuunlad, hindi lumalago, hindi nagtatagumpay. Sa umaga pagkagising, kape tinapay, mag-mobile, mag-mobile, mag-games, pagkatapos magsi-cellphone, ilang oras, wala nang nalalaman. Kristiyano yan! That is a comfort zone. Pagka ganun lagi ang buhay natin, mga kapatid ko ginibig, imposible na lalago ka, imposible na uunlad ka, imposible na makapagdala ka sa Panginoon. Eh kung tayo nga hindi lumalago eh. Eh yung nagsiselfone tuwing umaga, huwag din na itaas ang inyong kamay. Ilang oras kayo nagsiselfone? Ang tawag niya, comfort zone. Ako-comfort ka dyan habang nag-text ka, ako-comfort ka habang nag-games ka, ako-comfort ka, mag-scroll kung ano na nakikita ka. Saan yan nakahawag, hindi kayo lalaro, hindi kayo magpupuna, hindi kayo magtatagumpay. Mananatili lang kayo kayo. Nakikita niyo ba? Hindi naman nadidisyon sa sarili. I-observe natin yung ating paglilingkod. Ilang porsyento na tayo dito. Umabot ba tayo ng 100? O instead nabutin natin yung 100, pababa. Ang kinakailangan, umalis ka sa comfort zone. Ang gawin natin, spiritual comfort. Amen. Praise the Lord. Amen? Amen. Kaya sa Sunday, pagdating natin dito, dapat meron kayong balong. Lalo na mga members. Pilitin nyo. Kasi yung pagdadala ng kaluluwa, pinipili talaga yun. Huwag mo pipilitin yung gusto. Yung ayaw, pilitin mo, iiyak mo sa Diyos. Huwag kang magsasawa kasi gano'n. Kasi kami pa nagsawa. Pagdating ko rito, tuloy-tuloy lang. Follow up, hayo. Tuloy-tuloy lang. Yung mga hindi na sumasampa, pinuntahan ko, magsisampa kayo. Kapagkat mahalaga ang kaligtasan. Amen? Sa mundo, kaya kasi nasabi ng ating beloved preacher, in the world, as long as we are in the world, ano ang nasa world? Relation. Hindi ka na makakaiwas yan. Ngayon, ang gusto mo pang gagamitin, yung kapitbahay mo, hindi ho, sapagkat sa panahon ng Panginoon Kristo, ang ginamit yung mga apostol niya. Hello? Amen. Intindihan natin to. Ay, Panginoon, ang ginamit pa naman sa akin ng kapatid ko, kaya nawala ko. Panginoon, sana naman kapitbahay ko nila ginamit para hindi ako mawala. Mali. Kamang mga niya sa salita ng Diyos, sa panahon ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang ginamit sa Kanya at nakapag-stress sa Kanya, yung Kanyang mga alagad. Ganon ka rin bilang mananampalataya, nasusurround ka ng iba't ibang uring stress. Nandito yan sa loob, pero magpakatatag ka, magpakatibay ka. Amen. Tatagan mo, magpakatatay, manatili ka nakatupay. Nangihina tayo, pero hindi tayo umaayaw. Amen. Huwag kang bibigay, huwag kang aayaw, huwag kang susuko sa pagkakalaban ng spiritual. Gusto mo pang gamitin kapitbahay mo. Sa pamilya. Sa loob ng pamilya, di ba madalas na narinig natin may black sheep sa loob ng pamilya. Di po mabilang ko siya. Hindi mawawala yun. Ay kaso panahon ng pinakamamalapit ni Kristo, meron talagang black sheep. Sino ba yung black sheep na yan? Sa panahon ng Panginoon Kristo, sino yung black sheep? Judas. Judas. Isipin mo na lang, ibinenta niya ang Panginoon Kristo sa halagang 30 pieces of silver.
Pero, napakinabangan niya ba yung pagtikisis observer? Wala. Bakit? Bakit hindi niya napakinabangan? Anong nangyari? Ang tayo ka. Ano nangyari? Ba't hindi niya napakinabangan? Ha? Ano? Nanakaw? Ikaw ano? Ito mga sa tagal ng pagpipreach dito ng ating beloved preacher, beloved preacher Mike, beloved preacher Johnson, alam na alam nila ng istorya ng istorya ng buhay ni Judas. Ano ang dahilan? Bakit? Ano, napakinabangan ba? Ito tanong ko, napakinabangan ba ni Judas yung pera na nakuha niya sa Panginoon? Napakinabangan. Umiinit ang story ko. Napakinabangan ba bilang Richard? Hindi. Bakit? Matindi ang konsensya. Ang konsensya. Ayan pa rin. Meron ba kayong konsensya? Wala ka ba natin ang konsensya? Yes, Lord. Kung tayo meron mga konsensya, dapat Friday and Sunday nandito tayo! Bakit ang konsensya? Na pinababayaan yung gawain ng Diyos, yung ministry na mayroon ka. Yun ang konsensya. Amen? Amen. Hindi yung nakonsensya ko pero lima naman. Nakonsensya ko pero wala naman. Ang totoong konsensya, dapat lagi kang nandun sa kalooban ng Panginoon Diyos. Dalawang klase kasi konsensya, beloved preacher eh. Konsensyang pantao at konsensya ng Santong Espiritu. Ano yung Amen. konsensyang pantao? Meron yung nakukonsensya, konsensya ko, ha? Si Judas. Nakonsensya ba yun? Nakukonsensya yun. Pero bakit nangyari na ituloy niya? Kasi physical konsensya yun. Yung spiritual konsensya, hindi kanya pahihintihan na mabulit ka sa kasalanan. Yung spiritual, yung spirito ng Diyos na nagdudulot ng konsensya, kukonsensya yung hanggat magawa mo, masunod mo yung gusto ng Diyos. Amen. Praise Lord. Amen! Amen. Kaya nga sa Friday, tingnan natin yung may mga konsensya. Hello? Amen. Sabi ko lang yan kasi ako nakakonsensya ako pag hindi ko sinabi sa inyo. Tama? Amen. Hindi ko na ito sasabihin kanina. Pero sabi ng Panginoon, wala ko konsensya. Pero sasabihin ko na lang, then ako konsensya. Nakita niyo si Judas na pahamak, nang dumating sa kanya yung konsensya. Nakonsensya siya. Kaya yung pera, hindi niya napakinabangan, isinabi niya. Sa sobrang konsensya niya, anong ginawa niya sa sarili niya? Ilabit ko siya. Nagpakamatay. Gusto niyong abutin yun? Gusto niyong abutin? Yes! Ayaw niyo. Spiritual konsensya kailangan natin. Amen. Physical konsensya. Kasi yung physical konsensya, mamalasing ka dyan, mapapahama ka sa tulad ni Judas. Hello? Amen. Hindi lahat. Pero gusto ng Diyos pasabi ito eh. Ano magagawa ko kung yun ang gusto ng mga Diyos? Kasi nagdadasal ako. Sabi ko mga Panginoon, kayo mag-usap sa lahat sa aming kalagitnaan dahil kayo nakakanak ang bawat puso. Nasipan ng bawat isa. Amen? Amen. 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 Alam niyo ba kung yung mga mananampalataya na Kristiyano, merong Santong Espiritu ng konsensya. Yun lang ang aming ligtas. Amen. Praise Lord. Kasi araw-gabi kinukonsensya ka na sa Santong Espiritu. Sinabi ko sa Santong Espiritu, mamuhay ka ng nagabanalan. Mamuhay ka ng katulad ko, sabi ng Diyos. Kasi ang hindi tayo namumuhay ng katulad ng Diyos, living like Jesus Christ. Pag siya ay narin kasama. Kaya ba natin yun? Amen. Love to God. Parang hirap ba? Pero di ba?
Yung Santong Espiritu lang naman yung napapabanon eh. Kaya pag nanasain natin yun araw-araw. Amen? Amen. Kasi yung Santong Espiritu, ang sabi po ng John, chapter 16, verse 13, ganito po ang ating mababasa ng binabasa. Ilabot na siya, kanila. Mamaya magtatanong ako sa lahat ng mga choir members. Ano? John 13, 16 po, 13. 13. Amen. Albeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you in all truth. For he shall not speak of himself, but whosoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Amen. Praise the Lord. Sabi ko rin, when the Spirit of truth is come, kaya nga, dapat, lagi kayo magnanasa ng sa Espiritu. Lahat tayo. Amen. Kasi yun yung gagabay. He will lead you to guide you into all truth. Wala nang kasinungalingan sa Kanya. Guided ka ng Holy Spirit sa lahat ng katotohanan. Amen. Ngayon, paano tayo papatnubayan? Magnanasa tayo ng Santong Espiritu ng Panginoon. Amen. Praise God. Beloved sister, Sa Aklat ng Juan, Kabanata 13, talata 16. ano? 16. 16:13. Sa Aklat ng Juan, Kabanata 16, talata 13. Ngayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya Yes, ng amen. buong katotohanan. Amen, amen, amen. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig, ang mga ito ay kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidagan. Ito na yung revelation. Alam po natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kapag ang Santong Espiritu ng katotohanan dumating, papatnubayan tayo sa daan ng lahat ng katotohanan. Sapagkat hindi nagsasalita ng saga ng Kanya, kundi nagsasalita siya ng saga ng Santong Espiritu, kalakip ang Diyos. Ano pa, sabi niya sa pinakahuli? Ano sinabi niya sa huli? At ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidagan. Okay. Ano bang mangyayari at magaganap sa mundong ito, ang sabi diyan, i-reveal ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Yun yung maganda eh, may revelation ka eh. Ha? Hindi pa nila alam mo na. Tama? Amen. Eh sa Biblia, sino ba yung apostol na free sa death row? Alam na lang, beloved people yan. Ito ang tanong. Bakit si John na-free siya sa death row? Bakit? Samantalang ang dami nila. Yung 11, talagang namatay. Pinatay sila. Hindi sila na-free doon sa death row. Pero itong si John, bakit siya na-free? Ano ba tawag kay John? Bakit siya tinawag na John, beloved? Yung tanong. Dahil sa hindi siya kailanman kasi magtatawag na beloved kapag hindi niya talaga sinusunod yung utos ng Diyos. Hindi niya pinamumuhay ang utos ng Panginoon. Hindi siya bibigyan ng maraming revelation sapagkat si John binigyan ng maraming revelation hanggang sa darating at wakas ng mundo ibinigay kay John. Sapagkat siya tinawag na John the Beloved sapagkat siya talaga namang kaibig-ibig. Bakit naging kaibig-ibig? Kasi siya masunurin. Tapat siya sa Diyos. Kahit siya pumunta, itinatalaga niya ang sarili niya bilang anak ng Diyos. Alagad ng Diyos. Dapat gawin tayo upang maraming revelation ang Diyos para sa atin. Italaga mo yung buhay mo para sa atin. Huwag itinatalaga para sa trabaho. Amen? Amen. Tataka ka, 12 sila, pero si John the Beloved lang yung pinili. Bakit? Ibang serbisyo ang ginagawa ni John. Hello! Amen. Hello! Amen. Pinapakanperma ng Diyos, 12, isa lang yung silid. Depende yan, kapag sisabi natin sa Diyos. Tama na lang yan. Depende yan.
Bakit siya tinawag na John the Beloved? Hindi dahil siya pogi. Hindi dahil siya ay okay. Kasi may tao kasi tumitingin doon sa kapugian. Ito talaga ito. Uy, pogi mo. Si yung nasa TV, sino ba yun? Nagpipilit maging babae? Vice. Vice, pogi. Nagpipilit maging babae. Pag nakakita ng pogi, talagang nababalok to. Nag-iiba yung boses. Yun ang pananaw ng tao. Pero sa pananaw ng Yesu Cristo, tinignan niya yung kalagayan ni John the Beloved. Bakit? Nagpapalugod sa kanya. Amen. Tapat sa kanya. Praise the Lord. Masunuri sa kanya. Ipinamumuhay. Amen. Kaya sa tinawag na kaibig-ibig. Amen. Gusto Praise the niyo Lord. ba maging kaibig-ibig? Kasi Amen. gawin natin yung ginawa ni John. Hello? Amen. Sana naiintindihan niyo ako. Ang Diyos naman kasi, meron din paborito yan, yung masunod talaga, yung nagbibigay ng kaluguran sa kanya. Sige, tingnan niyo. Sino yung anak niyo na masunurin sa inyo? Mahirap lang yung kasi minsan meron lang tayong paborito, kamad mo. May paborito tayo, masuwayin naman. Pero dahil paborito talaga. Hindi siya tumingin doon sa abilidad ng paborito niya. Ano man ang nakikita niyo dyan, dahil paborito yan. Pero ang Diyos hindi titingin doon. Ang titingnan ng Diyos, pagka naging kaluguran. Amen. Praise the Lord. Puri, lagi kang namumuhay na may kabanalan, lumalayo ka sa kasamaan, hindi ka nakikisawsaw, kung meron mang anino ng kaguluhan, anino ng kasamaan, lumalayo ka. Paborito ka ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Amen. Yun yung pag-iingat. Kaya ng Panginoon. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. Kaya si John the Beloved, lahat ng revelation ng Diyos, alam niyo ba si John the Beloved na paano yan eh? Nasa death sentence siya. Nung siya ma-excel doon sa lugar ng Patmos. Alam niyo ba yung island of Patmos? Parang Alcatraz yan. Di ba, beloved preacher? Na-research mo ba yan? Ako na-research ko yun. Pareho pa na lang namin. Na-research ko yan, island of Patmos, parang Alcatraz. Dalahan o dinadala rin yung mga talagang worst na mga tao na talagang grabe. Ubod ng sama. Ubod ng sama. Bakit tayo naging si John the Beloved? Siya ba yung ubod ng sama? Hindi ho. Isinama siya sa ubod ng buti niya sapagkat siya mabuti para to evangelize. Para ipakita doon sa mga tao na may Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Amen? Amen. Kaya nung siya po ay ilalagay na sa kumukulong mantika, kita niya? Hello? Amen. Naghanda ng kumukulong mantika, doon siya ilalagay. Papatayin siya. Pero na-free siya. Na-free. Bakit? Kasi kaibig-ibig siya. Amen. Praise the Lord. Amen? Amen. Tayo mga kapatid, para maging kaibig-ibig, una, pasakot tayo sa namimino sa atin at sumunod tayo, mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon! Amen. Hallelujah! Talaga naman, bigyan matisang init. Kahit na kayo, bigyan matisang init eh. At talaga naman mapupukay na yung mata eh. Amen? Pero tandaan nyo, yung aral na inaral natin. Amen? Okay, Amen. kung natin tumayo, hindi naman kumakapit. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Again, praise the Lord. Praise the Lord. Pagpapakan natin ang ating pinagawang Panginoon. Nakakaya ko talaga magwawakas. Nalakas. Amen. Gusto mo maging kaibig-ibig? Pasante, dito ka. Beloved Mr. Sarah. Ay, kung naman yung Sarah eh. Yung isa. Liwan. Si Liwan. Rose pala. Beloved Mr. Rose. Oh, yan. Ha? Lahat kayo, gusto nyo kaibig-ibig? Amen! Nadalo talaga kayo lagi. Amen. Amen. Purihin ang ating pinakamamalaman noon. Ang minamahal ko mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Ano po?
at sa ating minamahal na mga bisita, bilabis ka Jane. Salamat sa mga Panginoon sa presensya na nakasama ka namin. At tayo po'y mananalangin, mga kapatid kong hihintay. Tayo kung lang tumayo, at tayo po'y manalangin. Ang sabi ng banal na kasulatan ng mga apostol, let your supplication, request, and petition be made known unto God. Sabihin po natin sa Panginoon yung mga kahilingan natin, pangangailangan natin, ang Diyos tiyak natutugon. Amen? Gawin po natin masaya yung ating sarili, mga minamahal sa harapan ng Diyos, sa kabila ng napakainit na ating pong na nararamdaman sa oras na ito. Tayo po natin manalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakil at mapagpala po namin Ama, Diyos sa katastasan, Diyos sa pinakamakapangyarihan sa lahat ng banal. Kami po'y nagpapasalamat, mahal Diyos, at pagpupuri sa mga salita ng buhay namin, inaral, alam namin, mahal Diyos. Ito po ang nais po ninyo na kayo mangusap sa aming kalagitnaan. Nawa ang salitang ito ay tumimo sa aming mga puso. At tulungan mo po kami na ang mga salitang ito ay manatili, mahal Diyos. At kami tulungan na ang mga salita po ninyo ay aming may pamuhay. Pagpalain mo po lahat ng naririto, mahal na Panginoon Diyos. Bata, matanda, datihan at baguhan ng naririto. Mula sa iyong abang lingkod, aming mga kasamang preachers, Preacher Mike, Preacher Gelson, ang kanyang buong sambahayan ng beloved Preacher Mike, sa lahat ng mga preachers na naririto, hindi ko man mabanggit isa-isang kanilang mga pangalan ng kanilang buong sambahayan, down sa lahat-lahat ng mga kapatiran, mga awit, ni isa man sa loob ng compound na ito, mahal na Diyos, huwag niyo pong bibiguin. Natagpuin sa himalang kapamaraan ng bawat pangangailangan at ang kahilingan, mahal na Diyos. Alam namin na kayo ang Diyos na gumagawa ng mga himala. Meron kang ginagawang biglaan, mahal na Diyos. Kuram mismo, mahal na Panginoon, tinutugon mo ang mga panalangin at tinulabas mo ang bawat problema, pinupunuan ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak. Sa oras nito, mag-manifest po ang iyong kapangyarihan at ang iyong himala sa lahat ng narito. Sa pangalan ng Jesus, pagpalain mo ang bawat isa, pinansyang material, physical, lalo tigit, pagpapalang spiritual, sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus, maging ang bawat karamdaman, cancer, leukemia, asthma, diabetes, sponsor, lahat ng uri ng karamdaman, maging ang incurable disease, mahal na Diyos, iulat tayo mapagpalang ka ba? Pagalingin mo po sila, in Jesus will be healed. In Jesus will be healed. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Ang lahat ay sumigaw ng praise the Lord. Yes, Lord! God bless you, mga minamahal, at tayo babalik na po sa ating lupuan at tayo po ay sa ating pong announcement ng beloved Preacher Mike at ang buong pagkakataon binibigay po sa ating beloved Preacher. Tuloy-tuloy po tayo dito mga